dah. Anar man dah. Sorry mga travel nga, nagbabalik tayo at salamat sa ating mga subscriber at sa ating mga viewers. Salamat sa palagi niyo po suporta. So sana yung mga bago nating viewers, sana hindi niyo kalimutan sa pag-subscribe baka naman. So ngayon mga travel ay quick ride natin to papunta ng part ng Cotabato doon sa part din ng Carmen. Ngayon mga travel, ang ating mga kasama ay may naka-RS, sniper, at saka may 116 na click. So yun ang magiging kasabayan natin papunta doon mismo mga travel. So dito, pinag-usapan namin na chill ride lang pero tila ramdam kong magiging scam to. Kaya dito mga travel ay humataw na tayo na medyo mabilis-bilis dahil ang ating mga kasama ay nauna na. So kailangan natin humabol mga travel since tayo ang nagiging videographer dito mga travel para tayo mag-shoot ng pelikula na tayo yung videographer at tayo yung kailangan magmadali. So nandito na kami mga travel. Nagpagas muna kami bago kami tumuloy doon sa biyahe. So ngayon nagka-problema yung motor na aming kasama ay mag-start. Pero so far so good dahil ito nga ay may kickstart tong RS ay yun. Umandar kaya diretso na yung biyahe namin mga travel. Dito hahato tayo ulit dahil dito ay napaka ganda ng daan at maliwalas yung daan mismo mga travel at walang masyadong sasakyan since ito ay nasa 3 PM ng hapon. Kaya yun, pwede natin mahato tong motor natin mga travel. So ngayon, nakipaghabulan tayo dito sa kasama nating naka-sniper. At yung engine natin mga travel ay still the same, 14, 46 so yung mga travel. Yung stock ay 15 yung mga travel. Pero siguro napag-isipan ko na balang araw ibabalik ko yung stock dahil kiramdam ko mas maganda yung stock. At sa part na itong mga travel ay dito minto kami. Una na namin itong paginto para intayin yung mga kasama namin. So big shout out dito sa kasama ko na napakalupit din magpatakbo mga travel. RS yan na loaded na. Ay hindi loaded, remap na mga travel. Kaya napakabilis. Sayang lang na namatay yung camera kaya hindi ko nakuha yung mismong paghataw ng mga travel. Dito sa part na to ay talagang hataw yung kasama ko. Pero ayun, uminsert yung naka-sniper. Grabe yan, mamaw. Big shout out sa kasama namin mga travel. Ayun. So, tuloy-tuloy yung biyahe namin mga travel. Dito sa part na to ay yumuko na yung naka-RS na remap mga travel. Siyempre ang matanda sa aming grupo pero kita nyo naman talagang ahataw mga travel lalo na pag straight ay talagang tinutulo na yung lakas ng kanyang motor. Kaya tayo mga travel ay pawang stock ng engine ay yun. Nahulit na talaga tayo mga travel. Pero kahit ganoon mga travel ay hindi natin pabayaan na maiwan tayo ng malayuan kaya hahataw din tayo mga travel dahil medyo din nagmamadali kami since may kalayuan yung biyahe namin mga travel. So sa part na ito mga travel ay nakalipat na yung kasama namin mula doon sa 116 na click ay napunta na dito sa kasama namin na 150 sniper version 1 pero grabe napakalakas mga travel lalo na to sa kurbadahan. Mamaya pagmasdan nyo ng maayos tapusin nyo itong video na ito mga travel ay makikita nyo kung paano to magiging mamaw lalo na sa mga kurbada mga travel na dito na nagsimula na yung bakbakan mga travel. Yung sniper na isa ay talagang sumasabay ng mga travel dahil ako talagang napaka malaking kumpiyansa niya sa sarili niya lalo na sa mga kurbada. Kaya yun, hataw mga travel tayo ay talagang ginagawa natin yung makakaya sa ating motor at mismo na din sa ating lakas o sa ating kaya nating maneho, di ba? So yun, humataw tayo mga travel dito mga travel. Gabi na to, bakbakan na to talaga mga travel. Kaya yan, pero konting chill lalo na pag may nakita kang medyo alanganin ka ay huwag mo nang ihataw, di ba? Huwag mo nang ipilit, di bali nang maunahan ka ng iba, basta safety ka makarating mo sa paroroonan mo. Kaya dito mga travel, lumataw na yung kasama ko. Dito may aso kaya suminyas kami na may aso para sa ganun ay ma-aware yung mga kasama namin na sa likuran. Kaya dito mga travel, hindi namin inasahan nung mahataw tong mga kasama ko dito ng mga travel. Woof! Ayun no, simula na. Hindi pa yan masyadong pakurba mga travel pero talagang nagsisimula na yung bangkingan. Kaya dito mga travel, pawang ingat lang yung ating ginagawa mga travel. Tamang chill, tamang hataw dito. Yung kasama kong dalawa ay talagang hinabol yung
may iwan ko kung bios ba yan mga travel, pero yung sniper na isa ay talagang humataw mga travel, talagang hinabol na tayo mga travel, humabol din tayo hanggang sa makaya natin. Kaya medyo nahihirapan yung motor natin dahil yung RPM ay talagang nasasagad natin. Kaya hanggang sa makakaya lang ng ating motor mga travel, since hindi naman to remap ng ating motor, kaya pawang banat lang para hindi tayo maiwan ng malayuan mga travel. Kaya dito hanggang sa makaya natin, ayun o, kita nyo, di ba? Paano marangkada yung kasama kong 150. Napakamamaw ng mga travel. Kaya tayo ay gagawin ang lahat na makakaya para lang makahabol sa kanila, pero hindi kaya mga travel. Isang barangay yung pag-iwanan tayo pag nasa kurbadahan na, dahil first timer tayo sa daan na to mga travel. Dito ay papunta ng Carmen at dito din mga tatagpuan yung grabing mga daan, yung napakalalim dito. Yun o, liberation na yung konti, ayun, umataw na yung sniper na isa at nandito na yung kasama ko. Humahataw na din mga travel, ayan, nakahabol na yung mga kasama namin dahil inantay namin yung mga travel. Para sa ganun ay walang masyadong maiwan. Kaya nandito na yung sila, nakabalik na sa form mga travel sa aming mga kasama. Ay inintay namin yung isa, yung click na 160. Para sa ganun ay yun, magkasama-sama ulit. Dahil hindi talaga maiwasan mga travel na may maiiwan. Kaya dito mga travel ay humato na ulit na kami. Ito ay kurbada ng mga travel, ayun. Walas yung gulong ng kasama namin, kaya tinignan namin mga travel baka flat lang. So yan, tinignan niya, ay so far so good naman. Kaya walang maraming salita, walang maraming daldal, kaya tuloy ang biyahe mga travel. At big shoutout sa mga bata na to, sana mag-ingat lang sila dahil tila bang gusto sila sumabay mga travel pero wala silang mga helmet. Kaya sana mag-iingat sila. God bless sa kanila. Big shoutout sa kanila mga travel. So by the way, dito na kami mga travel sa part na to at may big screen dyan. At kung gusto mo nang lumiko sa kanan ay pwede ka doon dumaan ng mga travel dahil may barricade. Kaya napag-isipan ko ano bang nandito, bakit may barricade yun at bawal yung mga malalaking sasakyan. So siguro may problema ang mga travel dun sa unahan. Kaya yun, tuloy lang namin yung biyahe namin. At sa part na itong mga travel, grabe na yung banking ng mga kasama ko na Sniper 150 na may angkas, pero grabe. Para bang walang kasama mga travel. Yung kasama namin dyan, bali, ay naninigas na yung pakiramdam mga travel. Lalo na nag-uusap sila sa intercom, tayo ay walang intercom, kaya hindi natin malalaman. Maliban na lang kung kanilang sasabihin sa atin. Kaya ayun, ay tila naninigas yung kasama natin mga travel dahil first time niya makasama o makabakride sa ganong mamaw na driver ng motor. Kaya sa part na itong mga travel ay dito namin nakita mismo yung problema ng daan. Grabe yung problema ng mga travel. Talagang mahihirapan ang malalaking sasakyan duman dito dahil napakalaki ng biyak o na landslide sa part na itong mga travel. Kita nyo naman yun, di ba? Oh, grabe, ang laki. Kaya yung malalaking daan, malalaking sasakyan, nalilito na ako mga travel. Sorry, ang malalaking sasakyan ay mahirapan talaga naman dito. Buti lang may alternatibo silang ginawang daan mga travel, kaya doon na lang sila dumadaan dito sa part na to sa kanan. So dyan sila dumadaan mga travel. So sa part na to mga travel, napakalalim ng kurbada na to. Unlimited kurbada mga travel hanggang doon sa malayo pa to, hanggang doon sa Carmen mga travel. Doon sa Carmen naman ay doon yung pinakamataas na straight talaga, na talaga mauubos mo yung lakas ng motor mo sa sasakyan dahil sa grabing straight. Dito mga travel, kung gusto mo ng bangkingan, dito ka rin dumaan para ma-develop yung skills mo sa bangkingan mga travel. Pero dapat dublingan ka lang para hindi ka madali sa daan. Mahirap ng madali mga travel, di ba? Mahal ng motor at lalo na pag tayo ay nasugatan. Ako, napakamahal magpa-hospital dahil wala nang budget sa PhilHealth. So ngayon mga travel, tuloy yung biyahe natin papunta doon. Ito ay nasa mga 4 PM ng mga travel. Medyo malayo talaga yung biyahe namin. Kahit na medyo kami humahataw, ang problema lang ay may mga kasama kaming naiiwan, kaya kailangan namin antayin yung mga kasama namin. Dito mga travel ay tuloy-tuloy na yung mga bangkingan dito mga travel. So yung mga kasama ko, grabe na, kita nyo, di ba? Talagang gustong limasin o baga haplosin yung daan dito mga travel. Kita nyo naman siguro yung mga moves sa mga kasama ko. Tayo ay beginners lamang at hindi masyadong mataas yung ating kumpiyansa, lalo na sa pagkurbada since tayo ay dali na sa ganitong daan dahil nakadaan tayo ng may tubig. Kaya ayun,
sa main lang tayo, kaya medyo may baga hesitation na tayo sa pagkurbada mga travel. Pero dito ay talagang sumasabay tayo mga travel. Pero ang problema lang natin dito sa ating motor ngayon ay yung telescopic mga travel. Simula nung repack ko to ay napakalambot. Pag may kunting lubak ay talagang itatapong kanya pabalik. So dito medyo nahihirapan ako sa mga kurbada mga travel dahil yun nga, kailangan kong iparepack to ulit para sa ganun ay bumalik yung kanyang stock na pag-bounce. Dahil mas maganda yung nung stock pa lang siya mga travel dahil talagang napakaswabe dalhin sa kurbada at sa straight. Sa part na to mga travel ay talagang palaban na lang to para may content. So tuloy itong biyahe natin mga travel punta doon sa lugar na yun. Napakalayo pa naman to. Almost 1 hour na yung biyahe namin sa oras na to. Kaya dito medyo pinapawisan na tayo mga travel kahit malakas yung hangin ay talagang pinapawisan tayo mga travel. So sa part na ito mga travel ay tayo yun. Humato yung kasama ko. Nakita nyo diba? Grabe yung mga travel. Ayun. Yung dalawa. Yung dalawa talaga grabe. So kailangan natin habulin sila para sa ganun ay hindi tayo masyadong malayo mga travel. So far hindi naman tayo masyadong naiiwan. Pero doon lang sa kurbada mga travel talaga napag-iwanan tayo. Dahil nga yun ang problema natin. May hesitation tayo pagdating sa kurbada. So siguro balang araw, di ba? May balik natin yung kumpiyansa natin sa mga kurbada. Kailangan natin mag-ingat lang ng maayos. Para sa ganun ay makarating tayo sa paroonan na safety naman at ma-enjoy yung biyahe. Yun ang pinakamalaga. Yung banding na magkaibigan, na magkasama, na kumbaga yung mga moment na balang araw ay magiging memories na lang. Dahil alam natin na tatanda tayo. Hindi naman tayo palaging bata, di ba? So, kailangan natin enjoy habang malakas pa. Pero, dapat may safety talaga. So, dito mga travel, humataw na naman yung mga kasama ko. Grabe, talagang magpapawisan ako nito travel sa paghabol sa kanila. Yun, kita nyo na ba yan, di ba? Grabe, humataw yung dalawa. Kahit yung isa may back ride, ay talagang todo mga travel. Dahil, iwan kung ano nang ginawa niya sa motor niya. Napakalakas nito at di ko talaga mabalahabol mga travel dahil nga ganoon siguro may in-upgrade na sa loob ng makina or iwan ko kung ano yung kinabit niya at isama po yung kanyang skills ay nako wala na, finish na sabi nila. Kaya tuloy tayo mga travel sa ating biyahe ngayon dahil yung motor na yon, yung X-Rim na kukunin namin ay pag-aari ito ng asawa nung kaibigan namin, nung kapatid ng kaibigan namin mga travel. So, bilang mga kaibigan, ay talagang sasamahan natin yung mga travel. Para sa noon ay hindi, baga, mas mabuti na yung magtutulungan, di ba? Sa lahat ng mga bagay. Lalo na sa ganito, na kailangan ng kasama, ay syempre samahan natin. So, dito nakahabol yung kasama ko, yung isa, yung sniper na blue. Tapos, yung iba ay hindi pa mag-travel. Talagang napag-iwan na sila lalo sa kurbada dahil hindi pa nila kabisado itong daan. Tayo ay first timer pero may kunting pride din tayo kaya yan, sumasabay tayo. So itong kasama ko to ay talagang kabisado niya itong daan na to. Dito mag-travel, humato tayo mga travel. Para sa kanan ay masundan pa natin yung mga kasama natin na nauna na. So talagang may pride tayo mga travel. Pasensya na. So, tuloy-tuloy lang yung biyahe natin ngayon dahil medyo malapit nang dumilim at dito mga travel ay maraming under repair na mga daan. So, kailangan nyo mag-iingat talaga sa pagbiyahe dito. Pero kung gusto nyo ng talagang mabilis, kayo na. Kayo nang may alam sa throttle ninyo. Pero mas mainam yung ingat tulad nito. May mga sorpresa pag kurbada tapos ganito may under construction ng mga daan. Nako, hindi kayo mag-iingat dahil pawang gusto nyo ihataw yung sarili nyo, gusto nyo habulin yung iba, baka madali kayo mga travel, mahirap na, di ba? Walang aksidente na, baga sabihin natin na, uy, sana may balik yung oras na yun. Hindi na. Yung lumipas na mga travel ay hindi na maibabalik, di ba? So, kailangan mong mag-ingat sa bawat kanto, bawat oras. So, sa part na itong mga travel ay huminto yung kasama ko. At talagang pudpud na yung kanyang gulong mga travel dahil halos lahat ng part ng kanyang gulong ay talagang sumasayad sa daan. Yung sa gilid mga travel ay talagang umaabot. Yung sa atin ay umabot yung sa gitna. Hindi sa gilid.
So, dito mga travel, tinatry ko na malambot talaga yung telescopic ko, kaya medyo tumatalon siya pag nalubak to mga travel. So ngayon, umuna na yung Click 160 tapos yung RS. Dahil yung RS mga travel ay pagdating sa kurbada ay medyo alangan din siya, kaya hindi masyadong humahatap. Dito sa part na to mga travel ay may landslide na naman, kaya another rough road, so another ingat. So yun, humahataw ulit yung mga kasama ko. So iba talaga itong mga kasama ko mga travel, iwan ko kung anong meron silang espiritu, bakit ganon. So siguro ito ay isa na ring preparation sa endurance mga travel, dahil nagbabalak yung grupo na sumali ng endurance sila. So tayo ay sana makasali din tayo, di ba? Sana makasabay tayo. So dito mga travel, kita nyo, pudpud na yung mga travel, talagang inaabot yung gilid ng gulong. So dito mga travel ay nagtanong na yung kasama ko kung medyo na ba kami malapit. Ayun, sabi niya, mga 20 minutes na lang ay makakarating na kami doon sa aming pararoonan, doon sa aming destination. Kaya ayan, humataw na kami ulit dito mga travel. Kailangan natin humataw para sa ganun ay hindi tayo abutin ng dilim or masyadong madilim sa daan, dahil alam natin balikan itong mga travel, nasa almost 200 plus itong biniyahe natin, kaya medyo malayo-layo at nakakapagod talaga. Pero iba talaga yung pakiramdam mga travel pag nagbiyahe ka, diba? Hindi mo talaga i-endayin yung pagod sa katawan. Yes, may pagod talaga, pero yung sa utak mo mga travel, baga nare-refresh yung utak mo, natanggal yung mga gusto mong tanggalin na stress ka. Oops! Oy! So dito, tinawag ko kasama ko. Medyo dumiretso mga travel dahil hindi niya kabisado itong daan. Tapos, siyempre, chill lang. Tapos kami, pawang ingat lang. Ayun, dumiretso na ulit. Sa kabila naman. Talagang natatawa ko dito mga travel. Dahil, ayun, sa sobrang hindi niya kabisado mga travel ay buti na lang malapad tong daan na to, kaya okay lang siya, di ba? O tama lang siya na gano'n ang magiging senaryo. So dito mga travel ay talagang napakalalim nitong kurbada na to, so kaya ako ay talagang nagdo-logger tapos low speed na din. So wag na natin ipilit na kung ano pang ang gusto natin ipilit, dahil baka hindi tayo makarating sa parurong natin, mahirap na, di ba? Kailangan natin mag-ingat ng maayos para sa ganun ay syempre ma-enjoy yung moment, diba? Hindi ma-disturbo yung biyahe. Dahil pag na-disturbo, pag may nangyari sa isa ay na-disturbo yung biyahe, nako, wala na susunod, dahil hindi matutuloy yung biyahe dahil sa ganung pangyayari. Kaya bawat isa ng mga riders na mga scope rides ay mag-ingat, diba? Awareness lagi sa daan. Kaya dito mga travel ay kahit gustuhin ko mang humato ng mabilisan sa kurbada ay talagang pinipili ko yung mag-ingat na lang. So dito, sama-sama ulit yung hindi masyadong mabilis magpatakbo sa kurbada. So dito, iba na yung nakasama ko mga travel, yung Saiyan na sniper, pero converted lang yung mga travel, version 3 yun. Kinonvert to Saiyan na Pharynx. So dito, naka-across sila mga travel, kaya medyo mabilis-bilis talaga yung matakbuhan nila dahil malaki na yung elbow. Tayo mga travel ay stock lang, bawang engine sprocket lang yung napalitan, pero super sugo naman yung performance ng ating Winrex. Hindi naman talaga napag-iwanan siya ng malayuan. Kaya nating humabol, lalo na pag akyatan mga travel, talagang papalag yung Winrex, hindi ka talaga bibiguin. Kaya mong unahan yung mga kasama mo. So big shout out sa lahat, at sana no hit and no brand wars, diba? So pawang katotohanan lang yung sasabihin natin. At syempre, yung motor mga ka-travel ay nakadepende din sa nagmamaneho. Dahil kahit mabilis yung motor mo, pag ikaw nagmamaneho ay nasa 60 na yung takbuhan mo, ay wala yun. Kahit mahina yung motor mo, pag may kumpiyansa ka, tapos mabilis mong patakbo, ay yun. Kaya mo talaga, di ba? Kaya mong humabol. Pero pag mabilis na yung motor mo, tapos mabilis ka pang magpatakbo, samahan pa ng skill, ay wala na. Sabi nila, finish na, di ba? So, yung mga travel, yung kasama ko dito ay pawang chill ride na lang. Dahil dito sa part na itong mga travel, espaltadong daan na to, pero ilang old spalto na siya. So, kailangan na siguro palitan ito. Medyo lubak-lubak siya ng konti mga travel, pero okay naman siya. Yung gulong natin ay beast tire mga travel. Kaya, okay siya sa bangkingan, sa bakbakan mga travel ay talagang hindi ka mapapahiya. Okay siya mga travel. Super sugod yung performance ng
gulong natin mga travel. Kaya kung gusto nyo bumili ng gulong na mura, tapos makapit at okay yung performance, ay mag-Vistayro kayo. So hindi ako endorser ng Vistayro mga travel, hindi ako sponsored. Kumbaga sinabi ko lang dahil ito yung afford ko, tapos para sa akin pasado naman yung performance niya ng gulong na to. Kaya yun ang masasabi ko sa inyo. Pero nakadepende pa rin kung ano yung pipiliin yung gulong o anong brand, diba? So nasa inyo yun yung mga travel. So sa part na mga travel ay talaga nag-enjoy ako dahil buong buhay kong pagmumotor ay ngayon lang ako naka-experience ng ganito na unli kurbada. Talaga masusubukan yung konting natutunan mo noon, lalo na nung nasimplang ka. So, ganon. Dito mga travel ay talagang na-apply natin ng konti lang. Hindi natin yung baga pinipilit yung kurbada. So, kita nyo, diba? Grabe yung humato yung mga kasama ko na yan. Talagang bigay kong bigay, todo kong todo, dahil yung oras ay medyo alanganin na dahil sa daan na ito mga travel, hindi naman sa pangbabash, pero marami akong naririnig na balita na pag nabutan ka ng gabi dito ay medyo delikado siya. Hindi ko alam kung gaano delikado talaga, pero ang sinasabi nila na delikado daw. So, kaya ganito yung nagiging takbuhan namin dahil mas mainam na yung maging safety na, kumbaga aware na, or sabi nila prevention is better than cure, kaysa magsisika pa sa unahan. So, ganito yung takbo namin mga travel dahil sa istorya na yun, o dahil doon sa naririnig namin na mga istorya tungkol sa mga part na to o dito sa lugar na to, banda. So, medyo delikado daw, iwan ko kung bakit, hindi ko lang alam. Kung alam nyo ay pag-comment man sa comment section para malaman ng iba nating mga viewers kung bakit. Dahil ako mismo ay hindi ko masyadong alam kung bakit ganun daw kadelikado lalo ng paggabi, dahil yung bus dito mga travel ay wala ka nang makikita ang bus dito. So kita nyo siguro sa biyahe namin ngayon ay halos wala kaming bus na nasasalubong mga travel dahil nasa bandang 5 na to mga travel, malapit na to mag 5, kaya medyo talaga namamadali kami. So sorry kung sasabihin niyo kamuti rider, so sorry sa inyo mga travel kung ganun yung masasabi niyo dahil wala kami magagawa dyan dahil based on your own observation yan. Kami yung matravel, masasabi ko talagang nagmamadali kami sa time na to dahil galing pa kami ng meeting. Baga ito ay naging quick ride namin para sa ganun ay makakuha na yung motor, ma-rescue na kumbaga dahil kailangan na yung mga travel. So dito nagantay kami ulit ng aming mga kasama para sa ganun ay ma-reunite at sama-sama ulit sa pagbiyahe. So sa part na ito mga travel ay may music tayo ng konti, diba? So -1, so ganun. So dito tamang chill na lang kami dito mga travel dahil yung daan ay grabe talaga, grabe yung likuan mga travel, grabe yung kurbada. So kailangan mo mag-ingat lalo na pag first timer ka. So dito ay pawang chill ride na kami mga travel dahil kasama namin yung mga kasama namin na pawang chill ride lang din dahil yung daan din dito ay medyo basa, alanganin sa mga travel na humataw dahil pag yung gulong mo ay hindi masyadong makapit ay talagang sisimplang kanya mga travel pag nabasa ng konti yan. So, kailangan mo mag-ingat, doble ingat dahil nababasa ang daan na to dahil sa mga sasakyan na dumadaan dito. Dahil sa lining, gano'n, kailangan nila palamigin yung preno, kailangan nila basain yung ng tubig, kaya yung daan ay nababasa. O kami ay kailangan natin mag-ingat. So tayo lahat, di ba? Kailangan natin mag-ingat dahil hindi natin alam yung scenario talaga, yung kondisyon ng daan, lalo na pag first timer ka sa mga daan na yan, kailangan mo magdoble ingat dahil hindi mo kabisado yung status ng daan. Dahil dito sa Pilipinas ay alam nyo na, kayo na ang may alam ng mga travel kung ano nangyayari. May part na maganda, may part na lubak-lubak, may daan na rough road, may daan na nabiyak na talaga, at may daan na wala nang alaga, at may daan na pinabayaan dahil iwan ko kung anong nangyari sa pundo, saan napunta. So ganoon ang nangyayari travel sa ating daan dito sa Pilipinas. Kaya tayo mga motorista ay kailangan natin mag-ingat. So buti na lang din na may mga ganitong senaryo dahil nakikita ito ng mga ibang opisyales at talaga na-action na nila yung mga lugar na tila ba nakalimutan na.
Buti na lang na ma-aware yung iba para sa ganung mga travel ay maayos na naman. Dahil minsan pag hindi na dala sa social media yung sitwasyon ng daan, ay iwan ko, hindi talaga naayos yung mga travel, hindi talaga napabibigyan ng pansin. Pero pag nadala sa social media yung sitwasyon ng daan, ay talagang naayos agad, di ba? Kita nyo naman siguro, marami na yan na senaryo na gano'n. Pag may problema yung daan, pag walang social media, ay walang mangyayari, walang mararating or walang matatapos o walang magagawa na para maayos yung daan na yun. Pero pag may social media mga travel, ay gano'n. Napakabilis, napakadali, napakaraming masasabi para maayos yung napakaraming plano kung paano gawin para maging maayos yung daan. So, buti na lang mga travel, may ganito tayo ngayon, may mga kamera tayo. Kaya yung mga opisyalis natin, siguro sa sobrang busy, ay hindi nila nakikita yung problema ng daan. Kaya buti na lang pag may ganitong senaryo mga travel ay nakikita nila at ayun agad napupunta nila mga travel. At kita niyo naman siguro po yung mga magagandang daan na talaga naalagaan, 'di ba? Na-maintain talaga. So big shout out sa mga taong nakahawak ng lugar na 'yan, sa lahat ng opisyalis, 'di ba? So yung kung anong daan yung hindi na ayos ay sana maayos nila. So dito mga travel nakarating na kami. At yung bata kanina nadaanan natin na bomba na pero wala tayong pang bomba dahil hindi naman to open pipe yung motor natin at hindi naman to big CC kaya wala. So yun lang muna mga travel, don't forget to subscribe, abangan nyo yung part 2 na bakbakan na yun namin pag-uwi. Bye bye, ride safe sa lahat, God bless.